Alam nating lahat yung warning. Huwag magtiwala sa strangers online. Pero eto yung tanong, paano kung yung internet na yung tanging lugar kung saan ka nagiging honest? Yung tipong doon mo lang nasasabi yung pinakamadilim mong iniisip. Summer 2017, Japan. May 9 na tao, karamihan mga kabataang babae, ang nag-post online. Hindi para magpasikat, hindi para mag-viral, kundi para humingi ng tulong o tuluyan ng tumakas sa sakit na nararamdaman nila. May sumagot sa kanila, mabait, understanding, parang totoong nakikinig. Nag-offer pa nga ng way out. Pero yung lalaking nasa kabilang side ng screen, hindi pala tagapagligtas. Isa pala siyang predator. At ang pangalan niya, Takahiro Shiraishi, na mas kilala ngayon bilang the Twitter Killer. August 2017, lumipat si Takahiro Shiraishi sa isang maliit at simpleng apartment sa Zama. Malapit sa Tokyo, walang kakaiba sa lugar. Tahimik, ordinaryo, pero halos agad-agad nagsimula siyang manghunting. Hindi sa kalsada, kundi sa Twitter. Gumamit siya ng mga fake account tulad ng Hangman at hinanap niya yung mga taong nagpo-post tungkol sa depression, pagod na sa buhay, at suicidal thoughts. Mga taong mahina ang loob sa moment na yon. Mag-isa at naghahanap ng makakaintindi sa kanilang hinanakit. Magme-message siya, kakausapin sila, papakinggan kunwari, sasabihin niya, gets kita. Pareho tayo. Minsan, aalukin pa niya ng suicide pact. Sabay na tayo. At dahil desperado na yung iba, papayag sila. Iiwan nila yung bahay nila, papatayin ang phone, at pupunta sa apartment niya. Pero walang kasunduan. Walang sabay. Pagkasara ng pinto, doon nagsisimula ang bangungot. Ayon sa investigators, kadalasan pinapakalma muna niya ang mga biktima. Pinapainom niya ng alak para maging relaxed at mawala ng suspicion. Pero kapag nasa loob na sila ng apartment at wala ng way out, doon siya umaatake. Karamihan sa mga biktima ay pinatay through strangulation. Mabilis, tahimik, controlled. Hindi niya gustong may makarinig. At base sa court records, may ilan sa mga biktima na nanlaban at nagmakaawa bago tuluyang bawian ang buhay. Pagkatapos ng pagpatay, doon lalong naging disturbing ang ginagawa niya. Gumamit siya ng mga tools at cutting instruments para paghiwalayin ang mga katawan ng biktima at maitago ang ebidensya sa maliit niyang apartment. Bumili pa raw siya ng mga kagamitan online specifically para doon. Tinatago niya ang mga bangkay sa loob ng coolers at storage containers. Tapos tinatakpan ng cat litter para matago yung amoy. Kaya kahit may mga kapitbahay siyang nakakapansin minsan ng kakaibang amoy, walang naghinala kung gaano kalala yung nangyayari sa loob ng apartment na yon. Sa loob lang ng halos 3 buwan, 9 na tao ang napunta sa apartment niya. 8 babae at 1 lalaki. Yung lalaking yon ay boyfriend ng unang victim. Pinatay siya dahil masyado na siyang malapit sa katotohanan matapos nitong mag-imbestiga at hanapin ang kaniyang girlfriend na biktima ni Shiraishi. Habang tumatagal, mas naging kampante si Shiraishi. Para bang naniwala siyang hindi siya mahuhuli. Nasapat na yung anonymity ng internet para matakpan lahat. Pero isang simpleng pagkakamali ang sumira sa lahat. Unti-unting nabuo ang kaso nang ang kapatid ng isang nawawalang babae ay nagawang i-access ang social media account nito. Doon niya nakita ang trail ng messages, direktang papunta kay Shiraishi. Nagpatulong ang taong ito sa mga pulis at nagsagawa sila ng entrapment operation. October 31st, 2017, Halloween, kumatok ang pulis sa pintuan niya. At ang nakita nila sa loob ay hindi nila makalimutan. Sa loob ng maliit na apartment, may mga cooler at storage boxes na nilagyan ng cat litter para matakpan ang amoy. Doon natagpuan ang mga bangkay ng 9 na biktima. Tahimik lang daw si Shiraishi habang naghahalughog ang mga investigador. Para bang alam niyang tapos na ang lahat.
Sa loob ng wala pang 3 buwan, isang tao lang, gamit lang ang phone at social media, ang nakagawa ng isa sa pinaka-gruesome na serial killing cases sa modern Japanese history. Hindi siya mukhang halimaw, hindi siya mukhang mapapansin mo agad sa kalsada. At yun siguro yung pinaka-nakakatakot na parte ng buong kaso. Year 2020, humarap siya sa korte. Sinubukan siyang ipagtanggol ng lawyers niya. Sinabi nilang pumayag daw ang mga biktima dahil gusto rin nilang mamatay. Pero si Shiraishi mismo ang sumira sa argument na iyon. Inamin niya na hindi pumayag ang mga biktima. Lumaban sila at ang totoong dahilan niya hindi awa, hindi pagtulong, kundi pera at sariling kagustuhan. Sapagkat matapos gahasain, ay ninakawan pa niya ang kanyang mga biktima. Walang awa ang korte. December 15, 2020, hinatulan siya ng death penalty. At matapos ang ilang taon sa death row, naisakatuparan ng sentensya noong June 2025. Binago ng kasong ito kung paano tinitingnan ng Japan ang mental health sa social media. Mas naging mahigpit ang mga platforms pagdating sa self-harm content at suicide-related posts. Pero mas malalim yung aral dito. Hindi lahat ng nakikinig online ay may mabuting intensyon. May mga taong naghihintay lang sa mga pinakamahina. Kaya kung ikaw or may kakilala kang nahihirapan, huwag sa strangers tumakbo. May totoong tulong, may totoong tao na handang makinig. At minsan, yung pinakadelikadong lugar, hindi madilim na eskinita, kundi isang simpleng message sa screen mo.